Sino sa inyo na handang mamuhay sa kapangyarihan ng Diyos? Marami sa atin nabubuhay tayo sa struggle, sa pagkatalo. Today, magbabago lahat. When we understand the kingdom, pag tayo na-align, naiayon, naihanay ang ating buhay sa kaharian, mga kapatid ko, you will become unstoppable. Kagabi, naalala ko, 1985, October 5, 1985, Saturday yon, naranasan ko si Holy Spirit. So, 40 years na, more than 40 years na. This coming October ay 41 years na. Yung aking karanasan sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. The moment I set my heart to live my life in the kingdom, mga kapatid, ang ganda ng nangyari. Ang ganda ng nangyari sa buhay natin. Sabi nga ng song, since I started in the kingdom, since my life He controls, since I gave my heart to Jesus, the longer I serve Him, the sweeter He grows. Amen. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, more love He bestows. Its days like heaven, my heart overflows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. Baka kapatid, ang ating buhay hindi pa atras, pasulong, paganda ng paganda. Kahit tumandanda tayo. Ako magsi-62 na, amen? Pero ang buhay natin ay hindi lang physical. We are a spirit being. And we belong to a kingdom. Kabilang tayo sa kaharian ng Diyos. Amen. Ibang atmosphere doon. Kaya nga po ang ating topic ngayon, pamumuhay sa kapangyarihan ng Diyos. Saan ka nabubuhay? Saan ka kumukuha ng lakas? Yan ang buhay na nais ng ating Panginoon Yesus sa atin. Bilang mamamayan ng kanyang kaharian. Ang sabi sa Matthew, mula noon, nagsimulang mangaral si Jesus at nagsabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. That was 2,000 years ago. And then, after that, nilinaw ni Paul anong ibig sabihin ng kingdom. Sabi sa 1 Corinthians chapter 4, verse 20, sabi niya, ano bang kaharian? Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang sa salita, kundi sa kapangyarihan. Bakit wala siya? Nasa Malacanang na po ako. Hindi po ako dumaan ng liwasang Bonifacio at EDSA. Kung ating papasinin ang mga wikang yan, ang mga salita ni Jesus, sa Matthew chapter 4, verse 17, ang unang mensahe pinangaral niya, listen to this, it's not about church. We are so focused on the church. Pero ba si Jesus ang nakafocus sa church? It's not about the church. It's not about prosperity. It's not about heaven. Ang unang pinangaral ng ating Panginoon Jesus, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Kingdom. Ang unang message niya, yung word, magsisi. Bakit? Bakit magsisi? Dahil ang pangunaing layunin ng ating Panginoon Jesus ay dalhin ang paghahari ng Diyos sa puso ng tao. Not just the physical kingdom. If we will miss this, we will miss everything.
Marami sa atin ang ating inaabangan langit. Di ba? Rapture. Sino naghihintay ng rapture? Mangyayari yun. Pero ang interes muna ni Lord, ngayon pa lang, sa puso mo, maghari na siya. Maghari na. Marami walang interest dito eh. Kaya diligtas. Maiinip sa langit. Dapat ngayon pa lang, interesado ko na sa kaharian. Paghahari ni King Jesus sa puso natin. Dito maraming boss, maraming bosses, maraming impluensya, maraming pressure demand. Pero doon, isa lang talaga ang nasusunod. The King of Kings, the Lord of Lords, Jesus Christ. At ngayon, gusto niya mag-practice na tayo at ma-experience niya na maranasan na sa puso natin ang kanyang paghahari. Madala na ang kanyang kaharian sa puso ng mga tao. Bakit? Kasi maraming Kristiyano ligtas na eh. Ngunit hindi pa namumuhay bilang citizen, mamamayan ng kaharian. Tingnan ang buhay natin. Let's check how we live. Namumuhay ba tayo bilang mamamayan ng kaharian? Hindi natin naintindihan to sapagkat we are democratic. No? We have what we call freedom of speech. We have human rights. Okay naman yun. Pero kung minsan taliwas. Sa kingdom, all is righteousness. All is peace. No problem with the king. And if you belong to the kingdom, you are a citizen. Mamamayan ng kaharian. Isa lang ating pinapakinggan. Ang hari na mga hari, si Jesus na ating Panginoon. Kasi nakakalungkot ngayon, sa Pilipinas, ang daming reliyon. Hindi pa magkakakumpetensya pa kumisan. Pero, hindi yung maraming reliyon ang problema eh. May reliyon nga, pero walang kapangyarihan. At sana huwag tayong malaglag, mahulog doon sa klase ng buhay. Crazy ka nga, pero nabubuhay ka na walang kapangyarihan. How's that? May reliyon ka nga, pero walang power. Mga kapatid, ang ating binasa napakaliwanag. 1 Corinthians 4:20. Hindi lang salita. Ang dami, ang galing sa debate, ang daming alam na filosofiya, ang daming alam na salita. Pagbalik mo nga doon, anak. 1 Corinthians, yan. For the kingdom of God is not just puro salita, lot of talk. It is living by God's power. At dito natin kinuha ang pamagat ng ating message. Living in the power of God. Ang kingdom makapangyarihan. Hindi lang salita. Dadalhin ka sa buhay na matagumpay. Kaya gusto kong ma-realize natin to. Akala ko po kahapon after I preach sa San Fernando, hindi na ako tuloy-tuloy yung preparation ko, pakikinig kay Lord. Akala ko yun ang ipipreach ko yung kahapon kasi gusto kong i-preach yun, yung God's strategy. Pero ito pala ay connection. Makita muna natin kung paano mamuhay sa kapangyarihan ng Diyos in order for us to become strategic in God's kingdom. Isa kang strategy. Meron tayong mission. Hindi baguhin ang komunidad, kundi baguhin ang puso ng tao. Nagsisimula yan sa iyong sarili. Tayo muna ang magbago at makaranas ng kapangyarihan ng Diyos. Susunod, pamilya. And then yung ating street. Amen? And then yung ating community. Mga kapatid, labanan ito eh. Marami bumabagsak. Marami naninilang ng kaaway. Marami namumuhay na taliwas. Nakatago sa reliyon. Nakatago sa pagkukunwari. Pero walang kapangyarihan ng buhay. Bihag ng kasalanan. Bihag ng tukso. May addiksyon. Ay mga kapatid, maraming may kaalaman. Ang daming alam. Ngunit walang kapangyarihan.
ang buhay nila. Walang tagumpay. Lahat na nakakaunawa sa akin, magsabing amen. Ang daming alam, pero siya mismo hindi nagagawa. Walang tagumpay. No? Alam po, nang ako'y na-born again, 2 years na nanigarilyo pa ako, boss, sandali sabi ko, nakahalata ako. Sabi ko, hindi pwede ito. 2 years na akong born again, nakasigwa ko pa ako. Hindi pwede ito. Sabi ko. So doon ko na-realize, kumikilos ang Diyos. Bisa nagbabasketball naman ako. Basta nakapagmura ako. Basta sabi ko, ay, nabigla ako. May nagkas ko. Kasi kumisan yung mga dala-dala natin yan, parang okay lang yung magmura, di ba? Basta sabi, di tama ito. So, naranasan ko sa Holy Spirit. No? Natanggal yung paninigarilyo. Sumunod yung pagmumura. Aba, minsan, nasa Bible school. Nag-aaral ako ng Bible school. Nagpunta kami sa isang PCBS. Meron kausap. Itong gagawin niya, sabi niya, pero parang may deception eh. Nakalimutan yung exact scenario. After that, may pinirmahan kami, ganyan, para magkaroon kami ng books. Pagkarating ko na, pabiyahe kami, hindi ako mapakali. Nakarating ng Bible school, hindi para mapakali. Alam mo, nagbalik ako. Nilapit ako si Brother Jess. Brother Jess, sabi ko, may mali akong ginawa, nagsinungaling ako. Kasi kung minsan may mga Kristiyano pala, at kung minsan pastor pa, sinungaling. So sabi ko, hindi pwede ito. Hindi pwede ito. Kaya babaguhin ka ng salita ng Diyos eh. Kung bago ka pa lang born again, okay lang eh. Bago ka pa lang eh. Nag-a-adjust ka pa. Ako nga, 2 years na naninigarilyo. Pero after that, natanggal. No? Yung pagmumura, sumunod. And then yung pagsisinungaling. Kung minsan gusto pumasok. Hindi pwede ito, sabi ko. Ito ang nakita ko. Hindi pwedeng hindi magbago ang buhay mo pag nasa kaharian ka. Hindi ka mananatiling naninigarilyo, hindi ka mananatiling nagmumura, at lalong hindi ka mananatiling sinungaling o nagsisinungaling. Amen? Bakit? Babaguhin ka ng kapangyarihan ni Kristo. Lumaya po ako. Pero hindi lahat malaya. Hindi lahat. Sa iba nga, wala naman meaning yung sinabi ko, di ba? Yung pag-iinsulto, pambabuli, pagbabura, walang yun, biro lang. No? Hindi naman talaga kasinungalingan yun eh, kasi para mapaniwala ako, yun nga yung kasinungalingan eh. So, walang power to overcome lying. Kaya nga po, maraming nasa church, ha? Kasi nga, liars go to church, sabi nila. Marami nasa church, pero nabubuhay pa rin, patuloy pa rin nabubuhay. Hindi lang sa kahinaan, hindi lang sa takot, kundi sa patagong kasalanan. Hindi yan ang gusto ng buhay ni God sa atin. Nais niya lumaya ka, kapatid. Amen? Nais niya. Huwag kang mabuhay sa pagkatalo, sa pagkabigo. Nais niya, mabuhay ka sa tagumpay ng ating Diyos. Bakit? The kingdom of God is not just a lot of talk. Hindi puro salita. It is living, pamumuhay, sa magitan, ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya pag nasa kaharian ka, kapatid, hindi pwedeng hindi babago ang buhay natin. Bakit po may hindi nagbabago? Mukhang sinungaling pa rin. Baka hindi mukhang sinungaling talagang nagsisinungaling pa. Bisa natatakot. Hindi naintindihan yung grace. Yung biyaya, yung habag ni God. Halimbawa, minahal tayo ng Diyos. Talanggap na tayo kung sino tayo. Hindi kailangan magkunwari. Amen? Umamin tayo. Sorry po,
Hindi ako mapakalin, nasasaktan ng aking kalooban. Hindi ako ito. Sorry po, nakapagsinuling ako. Nahirapan ako noon eh. Pero ayaw ko magdala ko ng regress habang buhay. Gusto mong balikan yon, puntahan yung tao. Oh, that was more than 30 years ago. Hindi na mababalikan. Kaya kung nakapagsinuling ka, darling, nakapagsinuling ako, sorry magpapatawa dyan. Amen? Bago napunta rito. Kasi po, hindi yan ang buhay ng kaharian. Hindi yan ang buhay na pinlano ng Diyos sa atin. At lalong hindi ang buhay na yan ang kanyang nilaan sa iyo at sa akin. Kaya nga po, tandaan niyo ito mga kapatid, hindi tayo niligtas ni Jesus ng ating Panginoon upang mabuhay sa pagkatalo. Can I have an amen? Hindi tayo niligtas ng ating Panginoon upang mabuhay sa pagkatalo. Niligtas na tayo upang mamuhay sa kapangyarihan ng kanyang kaharian. Yun ang sabi ng ating teksto. Living by God's power. Mamuhay sa kapangyarihan ng kanyang kaharian. Now, ano ang kaharian ng Diyos? Mahalagang ito yung ating ma-define, maintindihan. Pag hindi mo ba ipaliwanag, ano ba yung kaharian? Ang alam natin, yung all these things shall be added unto you, di ba? Sa totoo lang, ang kaharian ng Diyos ay ang paghahari ni Jesus sa ating buhay. Amen? Paghahari ni Jesus, the rule. Kaya nga, our Father, who art in heaven, your kingdom come, your will be done. Lord, let your rule, let your presence dominate my life. It's the presence of Jesus. The rule of Jesus in our life. You acknowledge His presence. Lord Jesus, I acknowledge you. You rule over me. Your kingdom come. Maghari ka. Amen. Sapagkat kung saan hari ang ating Panginoon Jesus, naroon ang kanyang kapayapaan. Kaya pag restless ka ngayon, stress ka, wala kang peace, that's not the kingdom of God. Hindi yung kaharian. Nababagabag ka eh. Sa kaharian, kapayapaan. Amen? Hindi lang kapayapaan, naroon ang kapangyarihan. Alam ko, Lord, magbabago ang sitwasyon. Alam ko, Panginoon, magtatagumpay ako dito. Naroon ang kanyang presensya. Naroon ang kanyang tagumpay. Yan ang kaharian ng Diyos. Unawain natin yan. Nandiyan pala ang paghahari. Kung saan naghahari si Jesus, nandoon ang kanyang kapayapaan, presensya at kapangyarihan. Huwag mong hintayin yung langit, darating yun. Huwag mong hintayin yung rapture, no? Darating yun. Mag-focus ka kung paano ka paghaharian ni Kristo. Lord, tulungan mo ko mag-surrender. Tulungan mo ko, Panginoon, na lubusan kang maghari dito. Iniisip kong ito. Gusto ko nang matulog. Ano pang sumisiksi sa utak ko? Hindi yung puot na ito na sumasama ang loob ko. Nasasaktan ako pag naiisip ko yun. Hindi ko siya mapatawad. Galit ako. Hindi yung inggit. Bakit siya? Bakit hindi ako? Hindi yung inis. Bakit mo palang wala kang love sa kanya? Inis na inis ka. Gusto mo yung tirisin na parang kuto. Diba? Naalala ko ito. Yung mapag-inis. Diba? Nang nahulog na sa kumunoy, gumagano pa rin. Kuto-kuto, sabi niya. Hindi ko nagkakwento yun kasi seryoso tayo. Na paano tayo mamumuhay sa kapangyarihan ng Diyos? Tanungin niyo ako, paano po, Bishop? Okay, ang tanong, gusto ba niyo? O okay na kayo niyan? Kasi sabi ng Bible, is living by God's power. Not a lot of talks.
The kingdom is not about lot of talks. It's living by God's power. Una po, napakasimple. Isuko ang buhay sa paghahari ni Kristo. Isuko ang buhay. Tanong, nakasuko ka na ba? Sa talaga ang Lord ng buhay natin. Sabi nga niya sa Luke 6:46, why do you call me Lord, Lord? And do not do what I tell you. Kaya ang panawagan ni Jesus sa ating teksto, magsisi, mag-surrender, repent, magbago ng isip na hindi ka mambos. Na ang iyong sariling paraan, mali, mapapahamak ka. You need to change the way you think. Kaya ang unang message ni Lord, magsisi kayo. Ang salitang magsisi nangangahulugan na baguhin ang paraan ng ating pag-iisip at lumapit sa Diyos. Sapagkat ang tunay na kapangyarihan, listen to this, ang tunay na kapangyarihan ay nagsisimula sa pagsuko. Sa mundo, pag ikaw ay sumusuko, mahina mo naman. Lumabang ka, gumanti ka. Ipilit mong sarili mo. Pero sa kaharian, pagsuko, diyan nagsisimula ang totoong kapangyarihan. When you say, Lord, I surrender. I'm giving you my heart and all that is within. Amen. I'm laying them down. For the sake of you, my King, and I surrender. Amen? I surrender. Okay. Salamat po. Salamat. Thank you. Hindi ba ako naiiyak? Tandaan niyo mga kapatid, hindi maaring maranasan ang kapangyarihan ng kaharian kung hindi natin kinikilala sa ating buhay si Jesus. Marami Christian pero hindi Lord si Jesus. Kaya walang power. Ano na kaya napakalang ng devotion eh. Ano ba ang magandang gabi din sa devotion, sa prayer? Yung tinuro ni Jesus. Yung Ama namin, our Father. Doon sa let your kingdom come, let your will be done. Doon ka natututong mamatay sa iyong kalooban. Lord, let your will be done, not my will. Doon dadalhin ka ni Jesus sa Gethsemane. Kasi siya mismo nag-struggle din. Father, sabi niya, if it is possible, let this cup pass from me. 3 times yun. Pero sabi niya, nevertheless, not my will. Pagsuko, yielding. Pag natuto tayo magsuko, doon mararanasan ang kapangyarihan. Kasi ang lalim ng authority, ng power sa buhay natin, nakadepende sa lalim ng ating surrender. Kaya sabi ng James 4:7, submit yourself therefore to God. Resist the devil, and he will flee. When you know how to submit, how to surrender, the devil will not think twice. Magsasubmit ba ako? Tatakbo ba ako? No. He will immediately flee. Tatakbo siya. Sandali. Tagakaharihan to ha. Surrender na buhay niya. Nakasuko sa king. Kasi pag nakasuko ka sa king, you stand under the authority of the king. Parang si Jesus din ang nandoon. Kaya takbo ang kaaway ang diablo. Amen? Kaya nga po, hindi mo mararanasan ang kapangyarihan ng kaharian hanggat hindi mo sinusuko ang iyong buhay sa hari. Lahat ng handang magsuko, magsabing amen. Pakisabi po sa katabi mo, sumuko ka na. Napapaligiran ka ni Lord. Amen. Pangalawa, mamuhay. Paano mararanasan?
Paano makakamamuhay sa kapangyarihan ng Diyos? Matutong mamuhay sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya naalala ko, nag-umpisa lahat ng pagbabago nang mapuspos ako ni Holy Spirit. Marami sa atin, you need to experience the baptism of the Holy Spirit. I pray today, mapuspos tayo. Lagi-start yan sa humility. Humility, being humble. Para yung tubig, hinahanap ng tubig yung mababa. Saan ba dumadalo yung tubig? Sa mababa. Hindi pa akyat. Ganon si Holy Spirit, hinahanap niya yung may bababang puso. Yung hindi siya kinakahiya. Yung mga wow, ito. Naalala ko lang, na-baptize ni Holy Spirit, sabi sa amin, next week, mag-ready kayo. Kaya nagtatrabaho ko noon sa Angeles, sa construction. Pinili ko mag-fasting, pinili kong manalangin. Nagbabasa ng Bible, preparing myself. Kaya nang dumating na po yung baptism in the Holy Spirit doon sa aming grupo, doon ko naranasan. Doon ako tumanggap ng gift. Ito ngayon ang nakikita. Ito yung gift na binabanggit, yung prophesying, pagpapahayag ng mensahe ng Diyos. That was 1985. 40 years ago na yon. Mga kapatid, kaya sabi ni Jesus sa Acts 1:8, tatanggap kayo ng kapangyarihan. Pagbabasa niyo ng banal na Espiritu, kapangyarihan. At kayo'y magiging makasaksi ko sa Jerusalem, buong Judea, Samaria, hanggang sa pinadulo ng daigdig. Amen? Ang sabi kapangyarihan, hindi lang emosyon, hindi lang damdamin. Ha? Hindi lang maraming kaalaman ang ating tatanggapin, kundi kapangyarihan. Tandaan nyo, hindi natin kayang mamuhay bilang Kristiyano sa ating sariling lakas. We need the Holy Spirit. Not by might, nor by power. Kailangan natin ng banal na Espiritu araw-araw. Sabi nyo, araw-araw. Hindi lang pag Sunday. Hindi lamang kapag may revival. Hindi lang sa prayer. Maging sa tahanan. Habang nagluluto ka, kailangan mo si Holy Spirit. Amen? Habang nagdadrive ka, kailangan mo si Holy Spirit. Sa trabaho, sa negosyo. Lalong-lalo na sa ministry. We need the Holy Spirit. Itong natuklasan ko, hindi lahat ay marunong mamuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Nandyan nasa atin na. But you don't know how to activate, how to live in the power of the Holy Spirit. Ang Espiritu Santo ay hindi lamang para sa ating karanasan. Siya ay kapangyarihang sumasa atin upang mamuhay na parang si Kristo. When you are filled with the Holy Spirit, you are filled with the character of Christ. Love, joy, peace, kindness, goodness, meekness, tenderness, self-control. Kaya ang kaharian ay kapangyarihan. Amen. Sino ang gustong mapuspos ni Holy Spirit? Tas ang kamay. Amen. Ako gusto ko pa. Hallelujah. I-ready natin ang ating mga sarili. Pangatlo, ito importante. Hayaang maghari ang Espiritu Santo sa iyong puso. Hindi galit, hindi selos, hindi inggit, hindi kabunduhan. Si Holy Spirit. Ang sabi ng Roma 14:17, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay katuwiran. Hindi tungkol sa pagkain o inumin, ito'y tungkol sa matuwid na pamumuhay, katuwiran, kapayapaan, at kagalakan na ipinagkakalob ng Espiritu Santo. Kaya pag nabubuhay tayo sa paghahari ni Holy Spirit, ito ang maghahari sa ating kaloob-lohoban. Amen po ba? Ang buhay natin may katuwiran, may kapayapaan, may kagalakan. Hindi ibig sabihin walang problema. May problema pa rin. Kaya lang ngayon ang problema, ang tingin mo sa problema, opportunity to pray. Lord, another opportunity for miracle. Lord, another opportunity to experience your power. Hindi nawawala ang problema. Nandiyan palagi yan. Dala-dala mo yan. Amen? Pero ang maganda, mas dakila, mas makapangyarihan si Jesus kaysa iyong
problema. Pag samasamahin mo man ang problema sa mundo, mas dakila pa rin, makapangyarihan pa rin si Jesus na ating Panginoon. Purihin siya. Amen. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin siya. Purihin natin siya. Mas dakila siya, makapangyarihan siya. Hallelujah. Yan ang kaharian. Maghahari yung kanyang kagalakan, yung kanyang kapayapaan, yung kanyang katubiran sa gitna ng unos ng pagkasiyo. Kaya nga po, kapag si Jesus ang hari ng iyong puso, pagilipan mo anak, importante ito. Kapag si Jesus ang hari ng iyong puso, hindi mawawala ang bagyo. Nandiyan pa rin. Para tayo hindi ko nalagay, no? Ngunit hindi ka mawawalan ng kapayapaan. At peace ka pa rin, parang yung sa bangka. Tulog si Jesus. Amen. Bakit? He is Lord over the storm. When the oceans rise, and I will with you above the storm. Amen. Jesus is with us. He is King. Amen. Pang-apat na, bilisan natin. Magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa loob mo. Magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa iyong loob. Okay? Nandiyan na ang kapangyarihan. Kumikilos na sa iyo. Magtiwala ka. Efeso 3:20. Ngayon sa Kanya na makakagawa. Ngayon sa Kanya na may kapangyarihang gumawa ng higit pa kaysa ating inihingi o iniisip, ayon sa Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Nandyan na yung kapangyarihan. Kumikilos na. Sa loob mo, nandyan na si Holy Spirit. Amen? Kaya ang problema, hindi tayo kulang ng kapangyarihan. Ang problema kuminsan, no? Kulang tayo ng surrender. Hindi natin alam, no, kung paano magtiwala sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Madalas, nakafocus tayo sa sarili, sa diskarte. Hindi dun sa kapangyarihang nasa loob natin. Kaya nga po, ang lihim ng makapangyarihang buhay. Picture nyo. Ang lihim ng makapangyarihang buhay ay hindi ang magkaroon ng mas maraming kapangyarihan ng Diyos. Kundi hayaan ang Diyos ang magkaroon ng mas maraming bahagi sa buhay natin. Ito ang problema eh. Walang problema sa kapangyarihan. Ang problema, si God, Diyos lang paglinggo. O Lord, nakasimba na ako. So, pwede na akong magliwaliw, di ba? Iwan muna kita sa Christ inyo, Next Sunday, uli, Lord, magkita tayo. Ganyan ang ginagawa talaga ng iba. Ay, meron palang soaking. Ay, busy pala ako. So, Lord, talagang Sunday lang tayo pwede magkita. Anak, hindi pa tayo pwede magkita araw-araw? Magkaroon ako ng malaking lugar sa buhay mo. Sa indisyon. Lord, sorry for the boys to. Hindi ka pwede. So, mga kapatid, kayo ba'y inindyanan na o kaya ay hindi ka sinama? Ay, patago sila nag-meeting. May lakad sila. Hindi ka sinama. Nalaman mo. Di ba? Siyempre, bilang tao, mas sakit ang loob mo. Di mo ba? Ginaganyan natin si God. Hindi isip natin nandyan lang siya sa building na ito. Ang totoo, hindi siya nakatira dito. Nandito siya pag nandito tayo. Pero pag wala na kayo, anong gagawin niya rito? Maiinip, di ba? Although si God hindi naiinip. Yun ang utak natin kubisan eh. Kaya marami pag natubadaan sa simbahan, nagkukurus kasi nandun si Jesus. Kawawa naman si Lord, nandun siya, di ba? Nag-iisa. Hindi ganoon. Si Lord ay active. Hindi pwedeng ikulong sa building. Hindi siya tumatahan sa building na gawa ng tao. Tumatahan siya sa puso ng mga taong pinagaharian niya. Tayo ang templo ng banal na Espiritu. Purihin ng Diyos. Amen? Hallelujah! Panghuli po, mamuhay tayo bilang saksi
ng kanyang kaharian. Anong ibig sabihin yan? Kasi may nangyari sa Matthew chapter 12, verse 28. Si Jesus po nagpalahis ng mga masamang espiritu sa kapangyarihan ni Holy Spirit. In other words, Jesus is witnessing that the kingdom is here. Sa tuwing nabubuhay tayo sa kapangyarihan, naging patotoo tayo, saksi tayo, na andito na ang kingdom. Amen. Sa tuwing nabubuhay tayo sa kabanalan, sa pag-ibig, sa kagalakan, sa kalayaan, you are being a witness. Kaya dito sabi niya, kung sa magitan ng Espiritu ng Diyos, nagpapalayas ako ng mga demonyo, kung gayon, dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. In other words, si Jesus is a witness. Saksi siya na ang kaharian ay nandyan na. Tayo dapat ay maging saksi. Ang kaharian ay nandito na. Amen. Kaya kung nasaan ang kaharian, kasi noon wala pang deliverance. Pero nung dumating si Jesus, dala ang kaharian. Hindi maintindihan ng mga Pariseo. Bakit siya nagpapalaya sa demonyo? Kasi nung panahon yun, hindi lang kayang palayasin ng mga demonyo. Nung wala pa si Jesus, hindi pa siya nagkakatawang tao, siga. Sila yung mga siga, yung mga demonyo. Takot sila. No? Pero dumating na yung hari, yung mga siga, tiklop. Yung mga nagsiga-sigaang, datang siga-sigang demonyo, may katakutan lang. Jesus! Hindi pa panahon. Para pahirapan kami. Dumating ka ba para pahirapan? Nakiusap yung mga demonyo, legion. Papuntahin mo lang kami sa mga baboy. O yung mga siga-siga, pinoses yung tao, nakatira sa sementeryo, dumating ang king. Nahayag yung kingdom of God. Bakit? Ang dilim ay tumatakas pag nandoon ang kaharian. Ikaw ay tagadala ng liwanag. Dala mo ang kapangyarihan ng kaharian. Yung mga demonyo takot sa iyo. Yung dilim lalayas. Amen. Yung lungkot mawawala. Yung pagka-inip, boring moment mawawala. Bakit? Dumating ang kaharian. Sapagkat ang kaharian ay kagalakan, righteousness, peace, joy in the Holy Spirit. Purihin natin ang Panginoon. Amen. Purihin natin ang Diyos. Kaya sabi niya, dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Bakit? Yung kasalanan nawawasak. Yung addiction, yung bandage nasisira. Yan ang kingdom. Power po yan. Power. Nasa atin po yan, mga kapatid. Amen. Kaya yung takot napapalitan ng pananampalataya. Kaya marami naniwala kay Jesus. At yung mga bihag ay lumalaya. Ang ating buhay ay dapat maging patunay na nag-ahari si Jesus. Amen? Hindi lamang sa ating salita, kundi sa ating pamumuhay. Makita, maging saksi tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, tanungin natin ang ating mga sarili. Bago tayo matapos, pikit natin ang ating mga mata. Huwag lang kayo matulog. Pikit yung inyong mga mata. Tanong lang po, nag-ahari na ba si Jesus sa iyong puso? O baka nag-ahari ngayon yung worry, yung takot, yung sama ng loob, yung hindi pagpapatawad, yung hinanakit. Ano ang nagdo-dominate? Ano ang nag-ahari sa puso mo ngayon? Si Jesus ba? Hallelujah. Umaasa ka ba sa kapangyarihan ng banal na Espiritu araw-araw? O nagdedepende ka sa iyong diskarte o sa iyong lakas? Jesus, Jesus. Jesus, kanino ka umaasa? Kapatid, not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Nakikita ba ng aking pamilya ang kapangyarihan ng Diyos sa aking buhay? Nakikita ba sa atin na powerful si God?
O nakikita sa iyo, takot, kahinaan, nervyos, reklamo. Panahon na para makita sa buhay natin ang kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah. Ang buhay ko ba ay patunay na meron akong Panginoon, Hari na sinusunod, na aking sinusunod? Tayo pa ba'y sumusunod kay Jesus? Loyal ba tayo sa Kanya? Nakikita ba sa atin yung ating devotion sa Kanya? Na tayo'y follower. Na tayo ay takasunod ng Hari ng mga hari, si Jesus. Hallelujah. Mga kapatid, ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang isang mensaheng ating pinapangaral. Ito ay isang buhay na ating sinasabuhay. Jesus. Mga kapatid, hindi tayo tinawag para mabuhay sa pagkatalo, sa pagkabihag, at sa takot. Tinawag tayo upang mamuhay sa kapangyarihan ng kaharian sa pagitan ng banal na Espiritu. Jesus, we love you. Yan po yung tunay na kingdom alignment. Living in the power of God. For the kingdom of God is not all talks. It is living by God's power. Hallelujah. Kaya nga po, pag si Jesus naghahari sa atin, dadaloy ang kanyang kapangyarihan. Hallelujah. At kapag dumaloy ang kanyang kapangyarihan sa buhay mo, sa buhay ko, nagbabago ang ating buhay. Hindi tayo mananatiling mahina, talunan, bihag ng kasalanan at ng takot. At kapag ang ating buhay ay nabago, ito yung makikita ng mundo. Makikita ng mundo si Jesus sa pagitan ng ating mga buhay. Marahil po matagal na tayong Kristiyano. Matagal ka ng Christian. Pero kung magpapakatotoo tayo sa araw na ito, alam mong hindi ka at hindi ka na namumuhay sa kapangyarihan ng Diyos. Alam mo may kulang. Hindi ka namumuhay sa kapangyarihan ng Diyos. Parang routine na lang. Sariling lakas, kaya pagod ka. Takot. Overthinking. Pati isip mo pagod. At madalas, ang pakiramdam mo, bigo ang buhay mo. Ngunit sa araw pag ito, tinatawag ka ni Jesus. The Holy Spirit is here. Hallelujah. Kung tayo magpapakumbaba. At tayo po'y magpasailalim sa kapangyarihan, pamamahala ng hari ng mga hari, si Jesus, magbabago lahat. Sapagkat hindi lamang siya nakapagligtas. Hallelujah. Siya yung hari ng ating buong buhay. Jesus. Oh, we love you, Lord. We love you. Oh, we give you praise, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah.